Magandang araw sa ating lahat. Ito pa rin ang inyong lingkod, kaibigan Rapi Tulfo. Ngayong araw mga kaibigan, magbabasa naman tayo ng liham kasaysayan na galing sa ating mga taga-subaybay. Ngunit bago tayo magpatuloy, binabati po natin ang ating mga kaibigan, lalong-lalo na po ang mahal nating mga OFWs. At narito na po ang liham na ating babasahin. Dear Kuya Rapi, just call me Christine, 20 years old, at panganay sa aming apat na magkakapatid. Ang aking istorya ay nagsimula nung ako'y 16 years old pa lamang. Ang aking ama ay isang construction worker, at ang ina ko naman ay pa-extra-extra po sa paglinis ng mga bagong gawa na mga bahay na malapit sa amin. Sapat naman po ang kinikita nilang dalawa para sa aming pang-araw-araw. Ngunit nagmula po na magkasakit ng asma si Papa, ay si Mama na lang po ang kumakayod sa aming pamilya. At si Papa naman po ay lagi na lang pong nasa bahay. Kasi bawal siya sa mga mabibigat at bawal makalanghap ng mga alikabok. Kaya naisipan ko pong tulungan si Mama sa pagtrabaho sa mura kong edad para sa pangailangan namin sa araw-araw, Kuya Rapi. Pagka uuwi kami galing work ni Mama, ay lagi kaming bumibili ng gamot para kay Papa. At may isang gabi noong nakauwi kami sa bahay, napansin ko, Kuya Rapi, na lumuha na biglaan si Papa. At sabay sabi sa amin ni Mama na salamat kasi naalala niyo pa rin ako kahit wala na akong trabaho. At kahit palamunin na lang ako dito sa pamamahay. While hearing those words, Kuya Rapi, sobrang bigat po ng puso ko. Tumalikod po agad ako sabay labas ng bahay namin at humahugulhul ako sa iyak. Napaisip ako, Kuya Rapi, kung bakit sa dami-dami ng tao, bakit si Papa ko pa? Kinabukasan ay sinabi ni Papa sa akin na gusto niyang ako daw muna ang magbantay sa kanya. Kuya Rapi, di lang po asthma ang sakit ni Papa noon. Minsan din po ay nawawala po siya sa kanyang pag-iisip. At may minsan pa ay hindi maalala na may anak at asawa siya, Kuya Rapi. Gustong-gusto namin siya ipapagamot, ngunit lagi po niyang sinasabi sa amin na sayang lang daw ang perang ipapagamot sa kanya. Fast forward again, Kuya Rapi, napansin ko na hating gabi na laging nakakauwi si Mama. At naabutan ko pa siyang umaga na bago umuwi ng bahay. Kaya tinatanong ko si Mama kung bakit lagi na lang siyang nakauwi ng gabi o umaga. At ang sagot lang po niya ay matagal daw siyang natapos sa trabaho. Ngunit Kuya Rapi, kinabukasan nalaman ko na may iba palang kalaguyo si Mama. Ngunit hindi ko yun sinabi kay Papa sa takot na baka ay maghiwalay silang dalawa. Kuya Rapi, kinausap ko si Mama at tinanong ko kung bakit niya nagawang magloko kay Papa. Pero hindi po siya nagsalita at natulog na lamang. Lumipas po ang ilang araw ay nalaman na po agad ng mga tsismosa at tsismoso na mga kapitbahay namin ang tungkol kay Mama. Kaya yung tsismis ay nakarating kay Papa. Noong una, akala ko po ay hindi naniwala si Papa. Ngunit kinimkim lang pala niya ang sakit na ginawa ni Mama. At hanggang isang araw, Kuya Rapi, wala po si Mama dahil siya ay nagtatrabaho. At ako naman that time ay abalang-abala sa paglalaba. Napansin kong lumapit si Papa sa akin at tinulungan niya po akong magbanlaw at magsampay. Fast forward po, aalis na sana ako para bumili ng ulam namin. At narinig ko na tinawag ni Papa ang aking mga kapatid at sinabing sumama daw sila sa aking pag-alis. Bago ako lumabas ng pinto ay inabutan ko si Papa ng 20 pesos upang bumili ng makakain sa tindahan habang wala pa kami. At ang makalayo na kami ay tanaw ko pa si Papa nang ngumiti at kumakaway. Nang malapit na kami sa binibilhan ay bigla ko naisip
na wag na lang tumuloy kasi pumasok bigla sa isip ko si Papa. Ngunit sabi po ng aming kasabay, baka daw po ay maubusan kami ng litson, kaya nagpatuloy kami sa paglalakad. Minsan lang kasi makatikim si Papa ng masarap na ulam, kaya binilhan ko siya. At nang makauwi na kami, ay agad-agad kong hinanap at pinuntahan si Papa sa likod ng bahay, kasi doon po siya laging nakatambay. At nang hindi ko siya doon nakita, ay agad akong tumakbo papasok ng bahay. Unang pumasok ang pinsan ko sa kwarto at tinawag niya ako. At sinabi niya sa akin na kumalma ka. At nang tingnan ko si Papa sa kwarto, ay biglang tumaas ang balahibo ko, Kuya Rapi. Sobrang kaba ko ay naitapon ko ang binili kong litson na aking hawak-hawak. Nakita ko si Papa na nakapitay at wala ng buhay. Hindi ako nakapagsalita dahil sa sobrang takot at binuhat ko si Papa parang matanggal ang lubid sa liig. Tinawag ko sila Lola at humingi ng tulong para maibaba si Papa. Tinawagan ko si Mama upang pauwiin at hindi ko sinabi kay Mama na ganun yung nangyari kay Papa. At nang makauwi si Mama, ay bigla po siyang nahimatay. Sobrang galit na galit po ako kay Mama, Kuya Rapi, dahil siyang dahilan ng punot dulo nito. Kung di lang dahil sa kanya ay buhay pa sana ngayon si Papa. Sa ngayon po, Kuya Rapi, ay sobrang sariwa pa rin ang sakit sa akin. Pero okay na po kami ni Mama. Sa lahat po ng iyong mga tagapakinig, ang masabi ko lang sa inyo na mahalin po natin ang ating mga magulang habang sila ay ating nasisilayan pa. At hanggang dito na lamang po ang aking liham, Kuya Rapi, at maraming salamat sa pagbigay buhay. Ang iyong taga-subaybay, Christine. Christine, maraming salamat sa iyong liham kasaysayan. Napakalungkot naman ng iyong karanasan sa buhay. Bagamat may galit ka kay mama mo sa nangyari, but the good thing is, nagkaayos na kayo. Mag-ingat ka palagi, Christine, at once again, maraming salamat. Mga kaibigan, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating programa hanggang sa muli. Ito pa rin yung lingkod, kaibigan Rapi Tulfo.